doon sa binasa. Napansin niyo siguro na kailang pagsasalita na ako rito at sa tuwing magsasalita ako ay patungkol sa future events ang lagi kong tinatalakay. Kasi alam niyo, napakahalagang malaman natin yung mga future events, yung tinatawag na eschatology, yung pag-aaral ng future. At ito po ay hindi natin basta-basta ito matututunan sa pagdalo-dalo lamang. Kaya sinasamantala ko na rin yung pagkakataon dahil alam ko, malapit na talagang dumating ng Panginoon. Kaya magandang makita rin natin kung ano talaga yung mga magaganap. At yung mga nakaraan, ang pinag-usapan natin ay may patungkol sa Great Tribulation period. Ito yung dakilang kapighatian. Kaya sinabing Great Tribulation dahil matinding kapighatian, matinding hirap ang sasapitin ng taong papasok sa panahong ito. At yan po, sa message na ito, makikilala natin ang mga key players dito sa cosmic battle at kung paano magwawakas ang lahat sa decisive victory ng ating Panginoong Jesucristo. Ito po ang ultimate showdown, ang pakikitungo ng Diyos sa rebellious humanity and purification ng Israel at ang ultimate defeat ng Diablo bago itatag ng Panginoon ang eternal kingdom. Okay. Ngayon, ang tanong, nasaan na nga ba tayo? Where are we now? Alam nyo, sa panahon ito, nandito po tayo sa panahon ng biyaya. Church age. Ito po yung grace period na kung saan ito yung tinatawag nating after the cross na siyang ipinapaliwanag ng kapatid kanina. Meron kasing before the cross, meron ding after the cross. So itong panahon na ito, nandito tayo ngayon, after the cross na tayo, pumanig na po si Kristo sa langit. At bago po dumating ang Great Tribulation period, magra-rapture muna. Kukunin po muna lahat ng mga nagpaligtas sa Panginoong Yesus. At alam niyo, yung Great Tribulation period na yan po ay primarily God's dealing sa Israel. At ito yung judgment sa mundong ayaw kumilala kay Kristo. Ngayon, kung babalikan muna natin saglit, yung mga pinagdaanan natin nung nakaraan, yung patungkol sa 70 weeks ni Daniel, makikita nyo po, ito po yung timeline sa hula ni Daniel na matatagpuan po yan sa Daniel 9, verse 24 to 27. Binanggit dyan, 7 weeks, 62 weeks, tapos nagkaroon ng charge age gap. Tapos darating yung future 70th week. Yung weeks na yan po ang tinawag na linggo, pero sa tunay na kahulugan, yan po ay mga taon. Yan po ay 7 weeks, ibig sabihin times 7, di ba ang isang linggo, merong 7 araw. Dito naman, 7 weeks times 7 is equals to 49 years. So ngayon, yung 62 weeks naman, 434 years. At yung susunod, yung 70th week. Ngayon, nagkaroon muna ng church age gap. Yan po yung prophetic period sa panahon ni Daniel na binanggit yung 70 weeks. Dahil nung panahon po yan, kaya nagkaroon ng ganyan kasi yung Jerusalem, yung templo, winasak kaya sa panahon ng Babylonian, ng Babylon Empire, sa pangunguna ni King Nebuchadnezzar. At mas maganda kung makita natin sa susunod, yung 7 weeks, yung 4 na segment. Ito, 4 na bahagi. Nagsimula po yan 445 BC, yung 7 weeks. Magtatapos yan doon sa 396 BC. Yung AC, ibig sabihin yan, yung BC, yan po yung before Christ. Yung AD, yan po yung Anno Domini, ibig sabihin in the year of the Lord. So sa madalit sabi, 7 weeks, nagkaroon ng decree si King Artaxerxes, na mababasa natin sa Nehemiah 2, verse 1 to 8, gumawa siya ng decree upang itayo itong
Jerusalem, yung templo, nariwasak doon sa panahong pinagdaanan. At i-restore ito. At ang panahong ginugol dito is 49 years or 7 weeks. And then papasok ngayon yung period, yung ikalawang bahagi. Ito na po yung 62 weeks. Yung 62 weeks po na yan, 434 years, diyan po darating yung Messiah. At ang Messiah ay maka-cut off, mahihiwalay. At yung time frame po niyan, 396 BC to 32 AD. Kung mas maganda, picturean nyo na lang, ano? Ngayon, diyan po sa panahon na yan, nagkaroon po ng tinatawag na intertestamental period o yung tinatawag na 400 silent years. Bakit tinawag na 400 silent years? Kasi yung mga panahon na yan, nawalan po ng prophecy, ng hula sa biblical canon. Kaya naging 400 silent years. Pero, yan yung pong pagdating ng Messiah, the Prince, yung King of Kings, ano? Yan po yung first advent, kung saan yung unang Pasko ay dumating. Wala pong prophetic message yan, kundi nagkaroon lang ng significant historical developments in Jewish history. Sa panahon ng Persian, Greek, and Roman dominions, Roman rule. Sila yung mga naghari sa panahon na yan. Pati na yung pagbangon ng iba't ibang sekta sa Hudyo. Nagsimula po yan dyan. At yung paghahanda ng Diyos para sa darating na Messiah, yan po yung panahon na yan. At pagkatapos niyan, ang ending niyan, si Jesus, no siya sa Lucas, kung saan siya sumakay sa isang donkey at tinatawag na triumphal entry. Dito po, ipinakita rito ang kanyang sarili as Messiah, the Prince. Pero hindi pa ito naintindihan ng mga tao na yon sa panahong yon. At pagkatapos po ng 62 weeks, yung Messiah na yan, mahihiwalay. At ang ibig sabihin niya, yung pagkapako niya sa krus. Napako siya hindi para sa sarili niyang kasalanan, kundi dahil sa ating mga kasalanan. Yan yung panahon na yan. At diyan, dumating yung tinatawag na yung ikatlong bahagi, yung gap. Bakit nahinto? No? Karoon ng gap. Kasi dapat 78 na dapat eh. Kasi 70 weeks lang. Ang sinabi ni Daniel, 70 weeks. Nasa 69 na. Nagkaroon ngayon ng gap, pero indefinite gap yan. Kailan kaya magsisimula yan, no? So, sa madalit sabi muna, na-cut off siya, pumasok yung tinatawag na church age. Itong iglesia na ito po yung mystery sa Old Testament. Wala pa po nito noon, before the cross. Nagkaroon ng iglesia ni Kristo after the cross. At yan, matatagpuan natin, nagsimula sa Acts chapter 2. Okay, sa noong AD 70, nung mapapansin ninyo, winasak ng Romans under Titus ang Jerusalem at ang templo, yung sinasabing the people of the prince that shall come. Winasak yan. Tapos dumating nga itong church age, ito yung mystery na hindi nakita ni Daniel sa hula niya. Hindi niya ito maintindihan. Kasi noon, mystery nga, ang revelation ng Panginoon, progressive. At naging malinaw lang yan dito sa ating panahon. At yan po yung church, yung the body of Christ. At naririto tayo ngayon sa panahong yan. Yung panahon ng biyaya, nandiyan tayo. Yung orasan, yung prophetic clock, huminto. Kaya hindi kaagad pumasok sa 70th week. Kaya ang Israel sa panahong yan, temporarily, isinet aside. Kaya yung 70th week niya, hindi pa nagsisimula. Ngayon, ang Panginoon, ang Gospel of Grace, pumasok. Kaya tayo ngayon, nasa panahon ng biyaya. Kaya ngayon, sa panahon ito, pag ikaw ay sumampalataya, one-time act of faith, pwede kang maligtas. Compare sa Old Testament, walang one-time act of faith. At doon, hindi, maski nung dumating ang Panginoon Jesus, nung hindi pa siya namamatay, ano ang inaaral? Come and follow me. Follow lang, follow. Hanggang doon sa cross. After the cross,
hear and believe. Kaya malaki ang pagkakaiba ng gospel doon, gospel of the kingdom, at sa panahon natin yung gospel of grace. And then, pagkatapos po niyan, diyan na po darating yung tinatawag na rapture. Bago pumasok doon sa ika-4 na segment, yung 70th week. Magkakaroon po ng 7 years tribulation. Pero yan, yung Great Tribulation, hindi pa magaganap yan sa unang bahagi. Yung first half, yung first 3.5, hindi pa po yan. Tapos darating yung covenant sa marami, makikipagtipan yung Antichrist, tapos darating yung abomination of desolation, and then yung final judgment, and then yung second coming, yung second advent ng ating Panginoong Jesus. Yan po yung merong sa first half, makikita po natin yan, yung merong 3.5 years, tapos yung gitna nung 7 years, yung pinakagitna, tapos merong second half, yung 3.5 years. Ang Great Tribulation, doon po yan sa last half. No? Yung pinakamatinding pag-uusig. Yan po ang tawag po ni Jeremiah yan. Yung time of Jacob's trouble. Kaya pag nabasa nyo yung term na yan, time of Jacob's trouble, yan po yung Great Tribulation. Diyan po ibubuhos ng Diyos yung kanyang seals, trumpets, at yung mangkok ng kagalitan na mababasa sa Revelation. Kaya sa katapusan po niyan, yung second coming ni Christ, at tapos yung Antichrist at saka yung false prophet itatapon po sa impyerno. Pero bago tayo magpatuloy, mag-pray muna po tayo sandali. Panginoon, sa iyo na po namin inihabilin ang aming pag-uusapan ngayon. Ikaw ang mangusap sa aming mga puso't kaisipan at ikaw po ang maluwalhati rin sa aming kalagitnaan. Dalangin namin ito sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Yesus. Ang title po ng aking mensahe, pinagawatan kong The Final Showdown. Ito yung mga key players in the Great Tribulation. At yung binasa ng kapatid kanina, yung mga verses, kaya hindi ko na po inilagay. Alam nyo, sa movie, kung mapapansin ninyo, merong bida, merong kontrabida, at merong mga supporting cast. Di ba? Alam nyo, maski ang Bible, idinidescribe din niya ang real drama na magaganap yung darating dito sa sanlibutan. At ito po ay hindi po ito fiction o katang-isip. Ito po ay hula na binanggit sa Daniel. Ang mga gaganap ay nakakasana. Kaya dito, meet the cast. So, di ba, pag nag-i-intro ang movies, nakalagay yung mga pangalan, unti-unti umaangat, kung sino yung mga bida, yung mga gaganap, di ba? At today, sa araw na ito, ipapakilala ko sa inyo yung mga pangunahing tauhan dito sa pinakamatinding labanan sa kasaysayan ng tao. And ito na. Number 1, the villains. Yan. Kung merong Holy Trinity, meron din pong Unholy Trinity. Ito po yung mga kontrabida. Number 1, yung dragon. Si Satanas po mismo yan. Yung dragon na yan. Sabi nga po dyan sa Revelation 12:9, and the great dragon was cast out. Naalala ko itong dragon doon sa China, napunta ko, sikat na sikat ang dragon dito eh. At maraming nadala yan dito eh. Ewan ko bakit ito yung naging favorite nila. Tapos sabi dito, was cast out, that old serpent, yung matandang ahas, tinatawag na devil and Satan. Kaya marami siyang pangalan dahil yung salitang devil, accuser. Mahilig mag-akusa. Sabihin sa'yo, ligtas ka na, hindi totoo yan. Walang osas, hindi totoo yan. Yan yung pag-aakusa, mahilig mag-akusa yan. Tapos yung salitang Satan, adversary or enemy, kaaway. Yan po yung title niya. Which deceiveth the whole world, na nandaya raw sa buong sanlibutan. Alam niyo po, doon sa langit, nagkaroon po ng gyera. Nag-away sina Miguel, Arkanghel, at yung Diablo.
At inihagis ang dragon, matatagpuan niya sa Revelations 12. Sunod-sunod, hindi ko na lang po inilagay. Tapos, matapos yung paglalaban, inihagis yung dragon, yung matandang ahas, yung Diablo at Satanas. At tapos, ang role po rito ng dragon, siya po yung mastermind sa lahat ng kasalanan, lahat ng kasamaan sa ibabaw ng mundo. Yung nagkaroon pa ng pagtatalo riyan, sino ba ang author of sin? Sabi raw, Diyos daw. No. Ang nasa likod lahat ng kasamaan, walang iba kundi ang Diablo, yung Satanas, siya ang mastermind. At diyan, itinapon siya sa langit. You know? At dito sa Daniel 7:25, he will speak words against the Most High. He will harass the holy ones of the Most High continually. His intention will be to change times established by law. They will be delivered into his hand for a time, times, and half a time. Daniel 7:25 yan, ilagay ko pala 24, baka mabaan niya. 7:25. Binanggit yung time, ibig sabihin, isang taon. Binanggit yung times, 2 taon. Binanggit yung kalahati. So, 3.5 years. Kasi ang Great Tribulation, 7 years lang po. So yan, magsasalita rin siya dyan, ito yung second half ng tribulation. Kapag pinaigting na ng Antichrist ang pag-uusig laban sa Israel. At sa Revelations 13:5, at bibigyan siya ng isang bibig na nagsasalita ng malalaking bagay at mga kapusungan, blasphemy. At binigyan siya ng kapamahalan upang magpatuloy na 42 buwan. Yung 42 buwan, yan po yung 42 months, yan po yung 3.5 years din. At ang target po niya, alam niyo kung sino? Yung babae. At yung mga mananampalataya sa panahon ng tribulation. Alam niyo si Satan, alam niyo ba yung puppet master? Siya yung nagmamaniobra, kumokontrol, di ba? Yung meron siyang hawak na string. Si Satan po, bibigyan niya ng authority itong Antichrist. At alam din ni Satanas, malapit na ang kanyang time. Kaya kung kayo man ay tinutokso o dumarating kayo sa mga mahigpit na pagsubok o matinding dalahin sa buhay, normal na lamang po yan at hindi nyo dapat ikabahala yan. Dahil si Satanas, hindi ka na niya kayang agawin kay Kristo. Ang kaya lang niyang gawin, bigyan ka ng bigyan ng mga problema. Dahil alam nyo, ngayon pa lang, talunan na. Talunan na ang kaaway. Binanggit ni Pablo yan sa Colossians 2:15. Pangalawa, na unholy trinity yung the beast, yung halimaw, ito na po yung Antichrist. Let no man deceive you. That man of sin be revealed. Mahayag daw po. Yung man of sin na yan, the son of perdition, ang anak ng kapahamakan, who opposed and exalted himself above all that is called God. Siya po itong Antichrist na ito, babangon yan dyan sa Revelations 13 verse 1. Siya po ay isang charismatic world leader. At maaari ang pagmumulan niya ay sa Europe. Sabi nga ng iba, baka doon sa France. At dito, magkakaroon po ng tinatawag na betrayal. Pero bago dumating yung betrayal ng Antichrist na yan, magkakaroon muna ng 7-year peace covenant with Israel. Makikipagtipan muna siya sa Israel. Sa 7 taon na yan ng kapayapaan. Bakit? Kasi pag nag-rapture, magkakaroon ng malaking chaos sa buong mundo. Yung mga eroplano na yan, karamihan dyan babagsak. Yung mga train na yan, magko-collision yan. Yung mga drivers ng mga sasakyan yan, magbabanggaan lahat yan. Malaking kaguluhan yan. Bakit? Kasi lahat ng mga Kristiyano na driver, piloto, mawawala, out of control na ang lahat ng bagay. So, malaking kaguluhan. At alam nyo, sa nangyayari pala ngayon, katulad yung mga giyera na yan, di ba? Actually, nilalakad na yan, peace treaty na yan, ngayon pa lang eh. At yan, magpapatuloy yan, lalo na sa panahon na yun, at mag-o-offer ang Antichrist ng kapayapaan. Ngunit, sisirain niya yan after ng 3.5 years.
Sisirain niya yan. Bakit? Papasok siya sa templo. Kasi yung templo, yung third temple, itatayo yan at magpapasamba siya sa first half. And then pagdating na matatapos na yung first half na yon, papasok siya roon. At siya mismo, i-declare niya yung sarili niya na siya ay Diyos. Makikita niyo naman, may mga verses po riyan. Sa picture niyo na lang. At uusigin niya ang lahat ng mananampalataya at maging ang mga Hudyo. At kokontrolin po niya ang world economy. At alam niyo, ngayon pa lang, pinapractice na yung pagkontrol sa economy. Alam niyo, naalala niyo yung sinabi ko nung nakaraan? Na pakana kung paano mo kontrolin ang mundo. Kasi ngayon, gumagana na yun eh. Yung mga alipores, yung naghahanda para sa panahon ng Great Tribulation. Alam niyo, sabi nila, you control the energy. You control the nation. Kaya ngayon pala, mapapansin nyo na, may pag-asa pa ba tayo sa gasolina natin? Bababa pa ba yan? Mabigat yan, ano? At ang ultimate dictator, ano? Kung noon, meron yung ultimate dictator, si Hitler, si Stalin, si Mao, alam niyo po, anino lamang yan. Naalala niyo yung kalupitan nila? Kung gaano kalupit yan, yung mga dictator na yan? Grabe ang ginawa niyan. Maraming mga ipinapatayan, kalupitan ang pinadanas, torture. Pero alam niyo, itong halimaw na babangon, itong Antichrist na ito, i-empower dito ni Satan. At grabe ang gagawin niya. Pero huwag tayong mag-alala dahil wawasakin yan ni Kristo sa kanyang pagbabalik. Alam niyo, ang mundo ngayon, kinukondisyon na tayo mga tao para matanggap yung one world leader. We are now being Ayan. Tayo ngayon, ikinukondisyon na po tayo para matanggap natin yung one world leader. Alam niyo, mahirap yan eh. Una, magkakaroon ng one world government, one world leader, one world religion, one world currency. Madali bang tanggapin yung Antikristo? Mahirap yan. Ngayon pa lang, ipiniprepare na yan para yan matanggap mo. Kumbaga, para naalala niyo yung kanta ni Andrew E. Humanap ka ng pangit. Bakit nga sinasabi yun? Kasi karamihan, mahilig sa maganda, mahilig sa gwapo. Kaya sabi ni Andrew, mas maganda, pangit, hindi ka lolokohin. Mag-i-stick, pero bumaliktad, ganun din pala. Alam nyo, unti-unti, kung mapapansin ninyo, ano ba yung maganda ngayon? Yung mga dating pangit. Di ba yung makeup? Bakit nauso yung mga makeup na para gumanda sila, di ba? Tapos yung mga sexy nung araw. Ano ba yung sexy nung araw? Ngayon yung mga sexy ngayon, kala mo mga kalansay eh. Pero nung araw, malaman, nakita niyo si Marilyn Monroe, di ba? Kinukondisyon talaga. Alam niyo, itong panahon na ito, ng Antichrist na ito, ikukondisyon ka, unti-unti. Magpapasamba pa yan sa first 3.5. Sasamba doon sa Jerusalem. Pero, alam niyo, mahalaga rito, be discerning. Kailangan malawak ang ating paunawa. And then yung pangatlo, yung the false prophet. Ito po yung religious deceiver. Siya po yung tatayo na religious leader. At dito, sabi rito, and he exerciseth all the power of the first beast before him, and causeth the earth and them which dwell therein to worship the first beast. Yung power na gagamitin niya, galing din pala doon sa Antichrist. Itong halimaw na pangalawa. Nasa Revelations 13 din yan, verse 11. Sa madalit sabi, ito ang tinatawag na false prophet. Siya yung religious leader na ang ipopromote niya, alam niyo kung sino? Yung Antichrist. Magpe-perform siya ng miracle at magpapababa pa siya ng apoy mula sa langit. At ise-set up niya yung rebulto o yung imahe ng Antichrist. At bibigyan pa rin ng buhay. Imposible ba yon? Gagalaw yung rebulto
Ako naalala ko yung AI eh. Lagyan mo lang siya ng picture mo. O kaya kahit anong picture ni Duterte, ni Putin, ni sino to? Tapos kumakanta pa, tumutugtog pa. Sa ngayon, ipinapakita yung mga ganong klase ng AI, pero alam nyo, itong pangyayari ito, literal na mangyayari ito. Hindi ito basta magic o AI lang. At alam nyo, pagdating ng panahon na ipatutupad na yung mark of the beast, yung 666, di ba napag-aralan natin noong nakaraan, hindi ka makaka-buy and sell. Sa madaling sabi, wala kang business na magagawa. Wala kang pwedeng pagkakitaan pag wala kang tatak. Ang tanda na yan, ipaiiral po yan bilang paraan ng pagkontrol sa ekonomiya na kaakibat ng pagsamba sa halimaw. Matindi ang panahon na yan. Obligado. I-enforce niya maigi yung pagtatatak. Paano kung wala kang pera? Walang kakainin yung mga anak mo. Isusugod mo sa ospital. Hindi ka matatanggap. Wala kang gagastos eh. Kaya dito, kailangan na yung pagtitiis hanggang wakas. Kaya yung sinabi sa Matthew 24:13, dadapot ang magtitiis hanggang wakas. Mananatiling tapat hanggang wakas ay siyang maliligtas. Dito po, applicable yan. Pero, ang hangganan naman yan, yung dulo niyan, siya man, itong halimaw na ito, itatapon din po siya sa impyerno kasama ng Antichrist. Kaya ang babala, pag tinanggap mo yung mark, yung 666, ano ibig sabihin yan? Walang hanggang parusa sa apoy ng impyerno. Kaya ang Christian sa panahon ito, wala na. Kaya nga magra-rapture muna bago dumating ang panahon yan. Pero pag nandiyan ka sa panahon yan at tinanggap mo ang tatak, sorry ka na lang. Magpapakita ng himala yung ikalawang halimaw para sa false gospel. Papapaniwalain niya ang mga tao. Pero tandaan ninyo, miracles don't prove truth. Yung isang kaibigan ni Weng, sabi sa kanya, uy, nagpakita ng sign ng Panginoon Diyos sa akin. Ito na raw yung mapapangasawa ko. Ito na raw yung panahon. Pagdating doon, puro problema ang inabot. Alam niyo, yung mga signs yan, delikado yan, yung mga milagro na yan. Kaya nga ano ang babala sa atin? Test. Sa pamamagitan ng scripture. Test everything, sabi ni John. Pag hindi naka-align sa scripture, merong himala. Nangyari yan. Nung araw. At yung panahon ng Acts, ang daming nangyari niyan. Pero alam nyo, yung karamihan dyan, nagsis na po yan. Kaya yung mga himala, nangyayari pa rin ang himala, pero hindi niya katulad ng himala na ginagawa nila noon. Kasi marami pong grupo ngayon, ipinangangalanda kanila yung healing and miracle crusade, kaya maraming tao ang nadadaya. Mag-ingat lamang po tayo sa bagay niyan, i-test natin. Pangalawa, yung the victims turn victors. Ito po yung faithful remnant, yung lahi ng Diyos. At yan, makikita natin, yung una dyan, yung dalawang saksi, the two witnesses. And I will give power unto my two witnesses, and they shall prophesy 1,260 days, clothed in sackcloth. Yan two witnesses niya, yan po yung propeta ng Diyos sa panahon ng tribulation. Sila po ay manghuhula sa loob ng sa first half, yung 3.5 years. Yung 1,260, yan yung 3.5 years, ano? At meron silang kapangyarihan. Magpapababa rin sila ng apoy galing sa langit, magpapatigil ng ulan, at gagawing dugo ang tubig. Mangyayari yan, gagawin yan, ng dalawang saksi na yan. At ang sabi ng iba, maaaring ito is si Moses at Elijah, pero bagamat hindi ito maaaring gano'n, pero hindi naman kasi isinulat talaga kung sino yung nakapangalan doon. At ito ay papatayin din, at ang papatay rito ay yung Antichrist. At sila, mahihiga sila sa lansangan yung kanilang bangkay, at sila ay 3 araw at kalahati, nakabalandra sila sa lansangan, at kitang-kita yan sa buong mundo. Hindi lalo na ngayon, di ba, cellphone, usong-uso.
Magkaroon nga lang ng konting road rage naka-viral na kaagad Mas lalo na sa panahong yon. Pero ang mangyayari dyan, papatayin nga ng Antichrist. Ngayon, ang challenge sa atin dyan God always has witnesses. Even in the darkest hour, His truth will be proclaimed. Kahit saan, kahit kailan, hindi mawawalan ng saksi ang Panginoon. At maaaring sa araw na ito, ikaw yung kapatid sa panahon ito. Pangalawa, yung 144,000. Ito po yung mga evangelists sa panahon ng tribulation. And I heard the number of them which were sealed, and there were sealed as 144,000 of all the tribes of the children of Israel. Ito pong 144,000 na ito po yung pinili ng Diyos. At sila po ay 12,000 sa bawat lipi ng Israel. Meron pong 12 tribo. Kaya sa bawat tribo, 12,000 times 12 is 144,000. Literally, yan po yung mga ethnic Jews, mga Hudyo. Hindi po yan yung saksi ni Jehovah. Hindi po sila yon. At ang kanilang ministry ay i-evangelize nila ang nations sa panahon ng kapigatian. Kaya lang, ang tanong, ano ang ipangangaral nila? Pareho ng ipinangaral before the cross. At yan po, ang gospel of the kingdom. Yung gospel of grace, hindi na po yan ang ipapangaral dyan. Gospel of the kingdom, yan din yung mensahe ni John the Baptist. At maging si Jesus, nung siya nabuhay, yan din yung ipinangaral niya, yung gospel of the kingdom before the cross. Dito po sa Matthew 24, verse 14, and this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations, and then shall the end come. Sa panahon ngayon, ang ipinapangaral natin, gospel of grace. Na si Kristo'y namatay, nilibing at muling nabuhay na 3 araw. Yan ay pinapangaral natin ngayon. That is because after the cross na po. Nung hindi pa namamatay si Kristo, hindi pwede yung pangaral ng gospel of grace. Dahil buhay pa siya. Kaya dito, pag ikaw ay sumampalataya ka, ligtas ka. Hindi ka na maagaw. Pero sa panahon ng tribulation, ang ipinapangaral, sabi nga ng mga alagad, the kingdom is at hand. The king is coming. Kaya ang sabi doon, repent, endure, refuse the mark. At dito sa Revelations 14:12, ito yung mas malinaw. Kung mapapansin nyo, ito yung panahon ng Great Tribulation. Ito yung magiging narito ang pagtsatsaga ng mga banal. Pagtitiis hanggang wakas ng mga nagsisitupad ng mga utos ng Diyos. Pagsunod sa kautusan. Yan yung iniaaral sa Old Testament. Pero nung pagdating ng tribulation, nadagdagan. Pananampalataya kay Jesus. Nako, doon pa lang sa dalawa, hirap na sila nung araw nadagdagan pa ng isa. Dito naman sa panahon natin ngayon, pananampalataya na nga lang kay Jesus, tinanggal na yung dalawa, hirap na hirap pa rin, At yan ang nakakapagtaka sa panahon ngayon. Kung kailan pinadali na ng Panginoon ang kaligtasan, ang mga tao naman, ini-ignore. Hinahayaan na sa isang tabi lamang. Hindi niya alam, katulad ng binanggit ng kapatid na Mark kanina, ang kamatayan biglang darating. Kaya itong kaligtasan na ito, itong gospel of grace na ito, samantalahin na natin yan habang tayo nabubuhay. Huwag na natin palampasin yan. Alam niyo, kaya itong 144,000 na ito, sila po ay malilinis. Hindi po yan nahawa sa mga babae. Sabi nga po sa, ewan ko na rin yung 14 verse 4, nandiyan ba? Ang mga ito ang hindi nangahawa sa mga babae sapagkat sila yung mga malilinis at ang mga ito ang mga nagsisisunod sa kordero saan man siya pumaroon. Ang mga ito ang binili sa gitna ng mga tao na maging mga pangunahing bunga sa Diyos at sa kordero. Hindi po nangahawa. Malilinis itong 144,000 na ito. At sila raw ay sumusunod sa Panginoon at sila ay tatayo kay Kristo doon sa Mount Zion.
Hindi nalilimutan ng Diyos ang Israel. Ang pangako sa kanila ay tutuparin. At pansinin niyo, sa panahon ngayon, stand alone na ang Israel. Bumitaw na si Trump. Nag-break na sila. Pero ano sabi ni Netanyahu? We will stand alone. Pero actually, ang pangako ng Diyos, hindi sila iwanan, hindi sila pababayaan. At yung sumunod dyan, yung babae, the woman, Israel in flight. Ito po yung pagtakas. And the woman fled into the wilderness where she had a place prepared of God that they should feed her there 1,260 days. Ang babae po, ito po ay simbolo ng Israel. Ito yung bansang Israel. At sila ay tatakas doon sa ilang, sa kalagitnaan ng tribulation period. Take note, sa kalagitnaan. At possibly, ito po ay sa Petra o sa Jordan. Pero sila po ay poprotektahan doon supernaturally. Supernatural ang gagawing proteksyon ng Diyos sa kanila sa loob ng 3.5 years. Dahil yung dragon na ito, galit na galit siya, manggigigil yan. Talagang uusigin niya mabuti itong Israel. Pero hindi niya kakayaning wasakin ng tuluyan. At bakit uusigin ito ng gusto ang Israel? Kasi dito inanggaling si Jesus sa Israel. Kaya gigil na gigil siya riyan. Alam niyo yung pag-iingat ng Diyos, mabigat. Kaya dito sa Revelations 12:14, at sa babae binigay ang 2 pakpak ng agilang malaki upang ilipad sa ilang mula sa harap ng ahas hanggang sa kanyang tahanan na pinagkandilihan sa kanyang isang panahon at mga panahon at kalahati ng isang panahon. Ibig sabihin yung babae, mga symbolical po yan. Yung babae, yan po yung Israel, hindi po yung church. Israel. Yung 2 pakpak ng malaking agila, ito po yung God's supernatural protection and deliverance. At yung ilang, yung wilderness, yan po yung lugar ng refuge and divine provision ng Diyos sa kanila. At maganda yan, sa Exodus, maski nung araw, sa Exodus 19:4, ganyan din yung nangyari. Inyong nakita ang aking ginawa sa mga Ehipsyo at kung paanong dinala ko kayo sa mga pakpak ng agila. At kayo inalapit ko sa akin din. Sumisimbolo ito sa mabilis at makapangyarihang pagsagip ng Diyos sa mga nalabi sa Israel. Kaya naman si Jesus, dito sa Matthew 24, nagbabala siya sa kanila, sa mga Hudyo. Sabi niya, kaya nga pagkakita ninyo ng kasuklam-suklam na paninira na sinalita sa pamamagitan ng propeta Daniel na natatayo sa dakong banal, sabi riyan, unawain ang bumabasa. Kung magkagayoy, magsitaka sa mga bundok ang nangasa Judea. Kung paano sa Exodus, pinotektahan niya ang kanyang bayan, ganun din sa panahon ito doon sa ilang. And finally, yung ikatlo, na key player, ito niya po yung the victor, the King of Kings. Siyempre, King of Kings, ito yung winner. No? The return of Christ. Ayan, yung scenario niyan, makikita natin sa susunod. Bubukas daw po yung kalangitan at si Kristo ay nakasakay daw po sa puting kabayo at tatawagin daw siyang faithful and true. Ito po yung matutupad yung kanyang muling pagbabalik. At siya po ay susundan ng mga armies of heaven. Sino yung armies of heaven? Yan po yung mga na-rapture. Pagka-rapture doon, nagkaroon ng kasalan, ng bigayan ng reward, paghahari ng Panginoon Jesus, pagbabalik dito, kasama niya yung armies na yan. Okay? Kaya nga sabi riyan, ang mga hukbo ng langit ay sumusunod sa kanya na nakasakay sa mga kabayong puti at nangararamtan ng pinong lino na puti at dalisay. At sa alam niyo kung saan siya tutungtong? Sa Zechariah 14:4 sinabi diyan, and his feet shall stand in that day upon the Mount of Olives. Sa Jerusalem, sa Israel. Hindi po sa Pilipinas. Alam niyo bakit kailangan intindi natin? Kasi meron nangangaral
na isang grupo ng mga masasaya, sabi nila, pagbabaraw ng Panginoon, yung isang pa araw nakatungtong daw sa Pilipinas. Yung isang pa nandun daw sa Israel. Ang daming napaniwala riyan. Ngayon, yung total victory, ayan na, makikita natin, wawasakin ang Antichrist, yung false prophet, at yung kanyang armies. At alam niyo, gagamitin na pangwasak ng Panginoon Diyos? Yung kanyang salita. Sa pamamagitan ng kanyang salita, matatalo silang lahat. Hindi gagamit ng armas ng Panginoon, kundi yung salita ng Panginoon Diyos. Kaya alam niyo, napakahalaga ng salita ng Diyos. Itong ginagawa natin pag-aaral, pagtatanim sa utak, papasok sa iyong puso, ito ang makapag-iingat din sa atin sa panahon ito. Kaya nga ano sabi ni David? Thy word, your word, have I hid. I have hidden your word in mine heart that I might not sin against thee. Itong salita ng Diyos na ito, makapangyarihan. Tapos yung the judgment and the kingdom. And I saw thrones, and they sat upon them, and judgments was given unto them, and they lived and reigned with Christ 1,000 years. Yung judgment, bago po dumating ang 1,000 years sa paghahari ni Kristo, si Satanas ikakadena muna. Kaya hindi siya makapanggugulo sa paghahari ng Panginoong Hesus kasama ng mga na-rapture. Pero pagkatapos ng 1,000, bago matapos sa 1,000 taon, pakakawalan si Satanas. At siya ay mandaraya pa at marami pa po siyang matatangay. Kasi sa panahon po ng Millennial Kingdom, mayroong papasok na mga nanggaling na naligtas sa Great Tribulation period na hindi po na-rapture, nasa laman pa. Kaya sa panahon ng Millennial Kingdom, meron pa rin magkakasala. At yung magkakasala niya, yan yung mga naligtas sa panahon ng Tribulation period. Pero yung mga na-rapture na, may glorified body na, hindi na yan magkakasala. Kaya sa panahon yan, makakatangay pa itong si Taning at manggugulo. Pero wawakasan na siya ng Panginoon. Itatapo na sila sa apoy ng impyerno. At yan na, yung Millennial Kingdom, maghahari na si Jesus ng 1,000 years. Lahat ng pangako sa Israel ay matutupad na. Kaya lahat ngayon ng mananampalataya doon, maghaharing kasama niya. Wow! What a reward! Kung dito, minanais mo kahit barangay ka na lang, kahit barangay tanod, gusto natin, lalo na kung maging congressman ka o senador. Pero doon, maghahari ka, matinding reward, ano? Ngayon, ang tanong, mga kapatid, where do you stand? Nasa saan ka? Kung ikaw ay born again believer na, sumampalataya ka na sa Panginoon, hindi ka na papasok sa tribulation. Mara-rapture ka muna bago mangyari ang Great Tribulation na yan. Ngayon, pag na-rapture ka na, babalik ka kasama si Kristo bilang bahagi ng kanyang armies at ikaw ay maghaharing kasama niya sa kingdom. Ngunit, kung hindi mo pa nakikilala si Kristo, hindi mo pa siya tinatanggap, daranasin mo ang Great Tribulation pag nag-rapture na yan. Pero pwede ka pa rin maligtas. Yun nga lang, mahirap na. Dadaan ka na sa matinding torture. Mabigat yan yung panahon na yan. Kaya maganda sa panahon pala ngayon, mas maiging sampalatayaan mo na si Kristo ngayon. Kaya kung hindi mo pa nakikilala si Kristo ngayon, mga kapatid, now is the time. Paano ang gagawin ko? Naniniwala ako kay Kristo. Siya nagbayad ng aking kasalanan. Siya namatay, nilibing muli na buhay ng 3 araw. Ano ang dapat kong gawin? Maaaring alam niyo yan. Romans 10:9, ano sabi? That if thou shalt confess with thy mouth thy Lord Jesus, kung ipahayag mo rin na yung bibig sa Jesus na Panginoon. Ano ibig sabihin? Pag kinilala mo sa Jesus na Panginoon, hindi na ikaw yung king of yourself.
Si Jesus na. Ibig sabihin, hindi na yung kasalanan na mag-aari sa'yo. Yung katwiran na ni Kristo, yung kabanalan na ni Kristo. Isinusurrender mo na lahat ang kapangyarihan mo sa iyong sarili. Binibigandaan mo na si Lord, si Kristo na maging Lord ng iyong buhay. Tapos, and shalt believe in thine heart that God hath raised Him from the dead. Kung naniniwala ka siya namatay nilibing dahil sa iyong kasalanan at muling binuhay, ito na yung tunay na pag-asa. Kaya meron tayong pag-asa. Bakit? Dahil hindi na natiling patay si Kristo. Kung paanong nabuhay na maguli si Kristo, tayo man ay bubuhayin din niya. Yan yung matinding pag-asa natin. Dahil kung walang pagkabuhay na maguli, walang kakwenta-kwenta yung pag-asa na yan. Kaya yung living hope na binanggit kanina, ang kapatid, yan yung nasa sa iyo kung tinanggap mo na si Kristo. At ano ang dapat mong gawin? Kausapin mo si Kristo ngayon. Aminin mo yung kasalanan, magsisi ka. Alam nyo, alam na natin ang ending. Na nabasa na natin yung mga ibang bahagi ng Revelation, mag-isa Revelation 19, na nakita natin kung paano bababa si Kristo, nakasakay sa puting kabayo, na nakita na natin kung paano itatapon ang Antikristo, ang hayop, maging ang demonyo doon sa impyerno. Alam nyo, hindi na po tayo nanonood ng suspense. Alam na natin yung ending. Gaya sa pelikula. Pero kung hindi ka pa safe at kinakabahan ka pa at hindi pa alam kung saan ka pupunta, ngayon pa lang, magtiwala ka na kay Kristo kasi maganda yung alam na alam mo na yung ending at alam na alam mo na rin na ikaw ay pupunta na sa langit at alam na alam mo na rin na ikaw ay mamamayan na ng langit. Kayo po ba ay mamamayan na ng langit? Baka langit-langitan, ha? Sa pag-aking pagwawakas, yung verse nito ay itong the blessed hope. Be part of the winning side. Be part of the army that returns with Christ. Ngayon sa last verse, looking for that blessed hope. Ito na. Ito yung tinatawag na blessed hope. Kanina, living hope. Buhay. Okay? Ito naman, mapalad. Bakit mapalad? Kasi yun lamang sumampalataya ang makakasama sa glorious appearing of the great God and our Savior, Jesus Christ. Pagpalain po kayo ng Panginoon.